Ayan na guys, yung ating chestnut na pinulot kahapon. At ipapakita ko sa inyo kung paano siya lutuin. Actually, ang dami kong plano. Pero ito nga lang yung chestnut natin kasi mayroong isang dessert dito sa Japan guys. Ang tawag nila ay Mont Blanc ba yun? O Mont Blanc. Basta ano siya, yung cake siya na may toppings nito sa ibabaw. Tapos, baka kasi kulangin tayo. Kaya next time na lang natin gagawin yun kapag nakapanguha tayo mismo dun sa may binabayaran na lugar na ikaw mismo ang kukuha pero may entrance fee. So ngayon guys, ang gagawin lang natin na ilalaga lang natin siya. Ang gagawin lang natin guys, ito actually meron na siyang ano, ayan o, parang singaw na parang nasisira na yung kalahati niya. Ayan, ibig sabihin ay matagal na tong open guys. So tatanggalin na lang natin, ayan. Tapos the rest guys, ang gagawin natin ay para bumuka siya ng kusa, ay hihiwaan natin siya dito sa sa kanyang shell. So mag-iingat lang tayo. Actually, merong pambukas na nabibili nito. Baka kasi dumulas siya guys. So yun yung iingatan natin. Kailangan lang natin siya guys biakan dito. And guys, ganito lang yung ginawa natin. Kung makikita nyo, meron lang siyang linya na biniyakan lang natin. Yan yung para pag naluto natin siya mamaya ay kusa siyang bubuka. Ayan. Natin sa kawalan natin, maglalagay lang tayo ng 2 cup ng tubig. And then, ilalagay lang natin yung ating castanya. Maglalagay tayo guys ng konting asukal at ng mantika. So, papakuluan lang natin yan dyan hanggang sa maiga sila guys. Tapos, tatakpan lang natin maiga at huwag natin kakalimutan dahil baka masunog. Okay. So, ayan na guys. Kulong-kulo na yung ating chestnut at ang bango na nila guys. Grabe. Jajan. Grabe guys, ang bango. Tapos, ipapry lang natin sila. Ayan. Pwede na natin itong kainin. Palamigin lang natin siya guys. Guys, kapag pinalamig nyo siya, dapat takpan nyo siya ng sarandra para hindi sumingaw at tumigas yung inyong kastanyas. At titikman na natin siya syempre. Medyo malamig-lamig na siya kasi kanina hindi ko siya talaga mahawakan. Ayan. Ayan yung tsura niya guys. Sayang at hindi ko pala siya perfect na nahiwa. Dapat hiwag-hiwa ko talaga siya. At ang itsura niya, ganyan doon sa mga nagtatanong. Sabi nila ano daw ang lasa. At ito na yung inyong request. Ang bango niya guys. Natatakam na ako. Alam niyo ba, favorite na favorite ko ito pag nasa Pilipinas dati. Hindi pwedeng hindi ako bibili nito, yung sinangag sa buhangin. Itadakimasu! Ang sarap guys. Maligat. Parang gusto kong ngudngudin yung... Parang gusto kong ngudngudin yung bunganga, yung idirik sa bunganga ko. Itadakimasu. Oh, amar. Ang sarap ng lasa niya guys. Malapit siya sa bagong ani na kasaba. Ganun yung lasa niya. Medyo mahirap nga lang siyang kutkudin. Ayan. Kaya maganda to kapag sinasangag talaga sa guys. Sa mantika. Yung niya, yung paligid niya na namamantikaan, kaya matatanggal nyo talaga siya ng direct. Ito kasi medyo, ayan, hirap tayong kuhanin. Nadudurog siya guys. O dahil kulang ako sa sa pakulo. Ang sarap guys. Ayan parang gusto mo sunod-sunod rin ang subo. Yun. Mga tamad Gusto talaga sasandukan ko sila guys. Parang kulang pa siya sa sa sangag sa mantika guys. Kasi hindi siya kumakapit doon sa buong paligid niya para madali siya matanggal. Kaya yun ang kagandahan kapag siya guys, yung sinangag sa mantika na sinangag sa buhangin. Kasi kusa siyang bumibitaw doon sa shell niya. Pero ang sarap guys. Ayaw, di ma! Hindi natin makuha ng buo. Wish yun Kaya bagay na bagay pala siya doon sa sa pancake. Kasi guys, nagiging powder yung niya. Hindi siya. Medyo manamis-namis kasi siya guys. Ang sarap. Ang sarap. Mas madali siyang kainin ng bibig.
Gagano niyo yung bibig niyo. Pa siya sa kulo. Pero, luto na siya. Kaya lang, medyo nagpa-powdery pa yung, ano niya, yung lasa niya. Which is yun yung gusto ko, yung medyo maligat lang siya. So, ayan, bukas abangan niyo yung kay Ate Aska na taste test niya. Tapos magsasayang tayo, mag-aad tayo ng ating kastanyas doon sa ating sinay. Titingnan ko din, kasi hindi pa nakatikim doon guys, kaya gusto ko din siya matikman. So, yun lang guys!